Ang tanong ko kuya, dahil naunawaan mo na si Kristo ay naparito para sa mga kasalanan at ang sasampalataya magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ang tanong ko, sumampalataya ka ba sa nagawa ng Panginoon sa Kristo? Hindi ka naniwala na siya ay napako sa krus para sa'yo? Ha? Ewan. So, hindi ka naniwala sa Biblia? Hindi ka naniwala na ito ay salita ng Diyos? Gawa lang ng tao yun. Apo. Pero anong gagawin natin para mapunta tayo sa langit? Siguro magpakabait. Magpakabait. Di ba? Yun yung laging sinasabi natin, magpakabait tayo, gumawa ng mabuti. Pero nagpapakabait ba tayo? Yun ang tanong. Hindi, di ba? Kasi sa ating sarili, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili mula sa kapamakan sa impyerno. Tiyak ka ba sa kabutihan na iyong ginawa ay mapupunta ka sa langit? O di ba? Pati sa ating sariling kabutihan, hindi natin alam kung mapupunta tayo sa langit. Pero may sinabi po ang Biblia, lahat ng tao ay makasalanan, naniniwala po kayo. Alam mo sa sarili mo, makasalanan ka. Walang sino mang tao ang walang kasalanan, tama? Yun ang sabi sa Biblia, Romans 3:10. There is none righteous, no not one, walang sino mang matuwid. Ibig sabihin, lahat ay makasalanan at ang sabi nga sa verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kahit gaano ka pa kapait, yung mga politiko, mababait yan, tama? Yung iba dyan, gumagawa ng mabuti, de para iboto. Mabuti ba yung ginawa nila na tumulong? Mabuti yung ginawa, pero yung intention, hindi mabuti, di ba? Ibig sabihin ba, sila ay mapupunta sa langit dahil sa kailang ginawa? Depende. Ang sabi sa Biblia, ang mga gawa ng tao ay basahan lamang sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, kahit gaano pa karami ang nagawa mong mabuti, kahit nagsisimba ka pa linggo-linggo, kahit tumutulong ka pa sa kapwa mo, hindi yan sapat para makapunta ka sa harapan ng Diyos o makapunta ka sa kaharian ng Diyos. Kasi kapos ka nga sa kaharian ng Diyos kasi makasalanan ka. Tama? Ngayon, dahil ang makasalanan ay mamamatay at mapupunta sa impyerno, ayaw ng Diyos na mangyari yun sa'yo, na mapunta ka sa impyerno. Alam mo ang kanyang ginawa? Siya ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at naipako sa krus para sa ating kasalanan. Yung nagawa ng Panginoong Jesucristo, para yun sa ating kasalanan. Sa madaling salita, sa ating sarili, hindi natin kayang iligtas ang ating kaluluwa. Kasi si Kristo ay namatay para sa atin. Kung namatay siya para sa atin, sa madaling salita, hindi mo kayang mapunta sa langit sa pamamagitan ng iyong gawa. Diba? Kasi kung kaya tayong iligtas ng ating mga gawa, ng ating relihiyon, hindi na kailangan mapako ng Panginoon. Kasi sa ating sarili ay kaya naman pala nating mapunta sa langit. Tama? Naanggit siya po? Yung nagawa ng Panginoong Jesucristo para sa lahat ng makasalanan. Ibig sabihin, para sa lahat, para sa atin. Walang pinipili ay hindi. Mabuti kang tao, hindi ka para dito. Hindi ka kasama sa nagawa ko sa krus. Kundi para yun sa lahat ng makasalanan. Ang sabi nga sa Biblia, ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa mga makasalanan. Ibig sabihin sa lahat. Ang sabi sa Biblia, ang sino man, walang pinipili din, ang sino mang sumampalataya, ibig sabihin, ikaw, maring magulang mo, kahit sino pa yan, ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak. Saan yun? Sa impyerno. Kasi ang makasalanan mapupunta sa impyerno. Pero once ang makasalanan ay tatanggap sa Panginoon, siya ay hindi na mapapahamak. Bagkos mayroong buhay na walang hanggan. Naniniwala ko po dahil sa sinabi ng Biblia. Sa John 3:16, pakita ko sa iyo. Baka mamaya sabihin mo, gawa-gawa ko lang. For God so loved the world, ibig sabihin mga tao sa libutan, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Ang sabi dito, but have eternal life. So, ang tao dahil sa kasalanan, mapapahamak siya sa impyerno. Pero kapag ang taong yan ay sasampalataya sa nagawa ng Panginoong Jesucristo, na si Kristo ay namatay sa krus para sa makasalanan, ang sabi ng Biblia, di na siya mapapahamak. At mayroon siyang buhay na walang hanggan. Tama? Ang buhay na walang hanggan niyan, regalo yan ng Panginoon. Sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung ang buhay na walang hanggan ay regalo, ano ang gagawin mo para mapasa iyo? Sumampalataya sa Diyos, tama yun. Ang tanong ko kuya, dahil naunawaan mo na si Kristo ay naparito para sa mga kasalanan at ang sasampalataya magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ang tanong ko, sumampalataya ka ba sa nagawa ng Panginoon sa Kristo? Hindi ka naniwala
na siya ay napako sa krus para sa'yo? Ha? Ewan. Hindi ka naniwala sa sinabi ng Biblia. So, hindi ka naniwala sa Biblia. So, hindi ka naniwala na ito ay salita ng Diyos. Gawa lang ng tao yun. Pero naniniwala ka sa Panginoong Hesus. Oo. Naniwala ka sa Kanya. So, paano ka naniniwala sa Kanya kung wala Kanyang salita? Itong Biblia ay sinulat ng mga apostol, isulat ng mga propeta para makarating sa atin. Ito ay patutuo ng mga taong nakakilala sa Kanya. So, paano tayo sumampalataya? Paano mo nakilala ang Panginoong Hesus kung hindi sa pamamagitan ng Biblia? Nasaan ba nakikita ang pangalang Hesus sa Biblia? Di ba? Gets mo? So, ang Biblia ay naisulat sa pamamagitan ng mga taong ginamit ng Diyos para maging patutuo sa Kanyang nagawa para sa atin. Tama? Kaya ang Biblia ay naisalin para sa ating mga tao, para makarating sa atin. Pinag-uusapan natin na kasi dito, kaligtasan ng ating kaluluwa, hindi lang dito sa lupa. Kasi mamamatay tayo, mabubulok. Isipin mo yung sitwasyon mo pagdating ng araw kapag ikaw ay binawian ng buhay. Kung hindi mo titiyakin ngayon kung saan ka mapupunta. O kung nandun na tayo sa Pilipinas, nagawian tayo ng buhay ngayon. Hindi. Isipin natin, nandun na tayo sa Pilipinas na ngayon. Kasi ang pinag-usapan natin dito, kaligtasan ng kaluluwa, di ba? Kung may impyerno at may langit, ibig sabihin, saan ka mapupunta sa dalawang yan? Hindi mo alam. Okay. Kung nandun ka na sa sitwasyon, sa impyerno ka, ang kaparusahan doon ay pangwalang hanggan. Tama? Yun ang sabi ng Biblia. Ang mapupunta doon ay mapaparusahan doon ng walang hanggang buhay. Walang katapusang parusa. So, anong pipiliin mong lugar? Doon sa mapaparusahan ka ng walang hanggan? O doon ka sa kasama ng Panginoong Jesucristo ng walang hanggan? O sa kasama ng Panginoon, tama? Kasi ayaw natin sa impyerno. Ngayon, kung hindi tayo sasampalataya sa nagawa ng Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Biblia, ikaw ay mapupunta sa kapamakan sa impyerno. Gusto mo? Pero kapag sumampalataya ka sa Panginoon, para sa'yo din yun. Kung sumampalataya ka, kasi ang nagawa ng Panginoon para sa'yo. Kaya kung sumampalataya ka, hindi yun para sa Diyos, kundi para din sa pangalan mo, para hindi ka mapahamak sa impyerno. Kaya ngayon pa lang, tinuturo ng Biblia, itinuturo ng mga nakakilala sa Panginoon, ng mga apostol, na magkaroon tayo ng katiyakan ng kaligtasan kasi darating ang araw, babawian tayo ng buhay, at kung wala tayong pananampalataya, doon tayo sa impyerno pupulutin. Tama? Kaya nais ng Diyos na magkaroon tayo ng katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang salita. Tama? Kaya ang sino mang sasampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan, yung ang sabi ng Biblia. Kung palataya ko ba kayo? Naniwala po kayo sa sinabi ng Biblia. Naniwala po kayo. Sure. Kasi hindi ko alam ano sa puso mo, tama? Hindi ko alam yan. Ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaalam.